Good morning mga kaibigan. I posted this last night and pagising ko kanina umaga, community guidelines violation daw. And nalungkot ako kasi what I said may be harsh kasi sabi ko dyan si Boy Cantutero, tagapagligtas ng mga bongkong. It's because of the comment na nireveal nung Marines na nagdadala sila ng mga chicks dito at yung mga hindi napipili, binibigyan pa ng tip. At sa mga pinakamamahal na mga hotels dito sa ating bansa. So nakakalungkot mga kaibigan. Gusto ko lamang sabihin to. Ganito sinisilang ating ekspresyon sa pagsasalita. Aminin ko, I may be harsh, our comments may be harsh, but it is a frustration na pakaramdam natin, inaapi tayo at hindi man lang tayo makabawi. So sa ganang inis man lang, ganito pa, buburahin pa, kakampi nila ang social media. So okay na, given. Pero ito ang gusto kong sabihin. Mga kaibigan, hindi na po biro ang nangyayari sa atin. Yung nangyaring pagdinig with Senator Alan Peter Cayetano and Senator Rodante Marcoleta sa ginawa nila sa Blue Ribbon Committee. I don't think na magkakaroon pa ng karuktong yun. Alam niyo mga kaibigan, ang dami kong gusto sabihin pero paiiksiin ko siya pilit hanggat kaya ko. Sabi ng kaibigan ko, despite yung mga nangyayari na sanay siya toxic ako dahil kong comments, ang hirap kong kausap kasi pag naiinis ko ng ganito, talagang nagiging toxic akong kausap. Sabi niya, bakit ako kalmado dito? Lalo nung nakita kong na naging majority sila Alan Peter Cayetano and the Brave 13 as we call them. Sabi ko sa kanya, alam mo para totoo lang, nakita ko kasing gumalaw ang Diyos sa panahon na ito. Bakit ko nasabi yun? Kasi despite of the fact na nakikita natin na talagang kinukulong lahat, pinapatahimik lahat, iniluluklok lahat ng mga taong handang humimod sa puwet ng administrasyong ito. Naging kakampi natin bigla ang Senado. And it is just by a thread, nag-iisa. At ngayon, next week daw, baka mapalitan na ang ating Brave 13. So, that simply means na talagang merong pangyayari na talagang gusto nilang pigilan ang Blue Ribbon Committee sa flood control issue na kanilang isisiniwalat at isisiwalat pa. So, ang gusto nating sabihin sana mga kaibigan, gaya ng mga sinabi ko na nakaraan, let us be the number 12 and number 13 of our current senators. At kung mababawasan pa nila, tayong mga mamamayan ay magpupuno para 13 pa rin tayo majority. So what do I mean by that? May hinto na po sa aking palagay ang flood control issue dahil talagang ito po ang kanilang layunin na hindi makapagsalita ang mga taong dapat magsalita dahil mabubuko ang kanilang kapulastugan. Mga kaibigan, tayo na po ang bahala. Nasa ating kamay na, ginawa na ng Brave 13 ang nararapat, na ibulgar na nila dapat lahat ng ibulgar. At tayo pong naniniwala sa katarungan na dapat managot sa flood control issue na ito, ang dapat ng humakbang, kumilos upang once and for all matigil na ang katiwalayan ito. Ganito na po tayo sinasalbahin ng gobyerno, hindi na po natin dapat magpalagpasin. Alam nyo kung bakit ganyan katikas o karude, kabastos magsalita si Tulfo. Ang mga Tulfo, to be exact ngayon, at ang nasa minority. Kasi kakampi nila ang gobyernong ito na ang mga dapat na magtanggol sa atin, sa ating mga kapulisan, kasandaluhan, NBI, ay kanilang inuutusan upang siya ring kumitil at magpatahimik sa ating lahat. Yun lamang po ang aking gustong sabihin. I don't think na magkakaroon pa ng flood control na investigasyon na pangalawa doon sa side ni SP Alan at Sen Marcoleta. Ginawa na po nila ang kanilang part. It is now our part. Let us protect them. If we have to go out to protect them, to protest, that enough is enough. Gawin na po natin mga kaibigan. Hindi ako nananawagan ng kaguluhan, nananawagan ako ng katarungan. At ang katarungan ay nasa ating mga Pilipino. And lastly, sa lahat na ng gulo na nangyayari sa ngayon sa ating bansa, paano mo malalaman na ikaw ay nasa tama? Kung ikaw ay gusto mong malaman ang totoong punot dulo at kung sino ang may pakana ng flood control issue na ito, ikaw ay nasa tama. Dahil hindi mo gustong pagtakpan ang mga tunay na krimen at pangyayari. Maraming salamat mga kaibigan. Tayo po ay mag-ingat lagi sa ating mga sinasabi dahil ang gobyernong ito ay handang gawin lahat upang manahimik ang mga kagaya natin na nagpapahayag ng disgusto sa kanilang pamamahala. Mabuhay
ang Pilipinas, mabuhay ang mga totoong nagmamahal sa ating bansa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.